Ang pagtuo sa Ginoo masukod pinaagi sa panahon sa pagsuway. Kada usa nato lain-lain ang pagtuo, human as we are, ang atong pagtuo sa Ginoo mausab tungod sa mga trahedya nga nahitabo sa imuhang kaugalingon. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug tawagan lang ko sa pangan nga LJ, short for Lara Jane, born and raised in Davao City. Ang akong amahan na dunay negosyo nga usa ka construction o engineering works. Mudawat siya mga projects sa lain-lain lugar sa Pilipinas. Mao kung asa ang iyang projects tuwapod siya. In short, pirming wa si Papa sa mua. Sa sinugdanan, magkuykuyog si mama niya kauban ming ilang mga anak pero nadugay gikapoy na si mama. Mao nga naka-decide siya nga mupundo na lang sa Davao. Close kayo ang among family. Matawag yun na kog happy family me. Wanay pangitaon pa kay syempre di na mo problema ang kwarta. Mapalit na mo ang among gusto. And most of all, religious ang akong family. Born again Christian. Kada Sunday, wag yumisipiyat sa pag-attend sa church service. Iniguman sa church, mga aon sa gawas. O niya mag-shopping. Mapinanggaon kay si Papa, good provider. O wanig kay pangitaon pa niya. Upat na imi ka man nagisuon o ako ang kamanghuran sa amo ang upat o ako ang pinaka-daddy's girl. Idol na ako akong amahan, Papa Joe. Nakaingon gani ko nga sa akong kaugalingon nga mangita ko og lalaki sama gyud ni Papa ang qualities para mahimo na kumbana. Usa mi ka larawan sa perfect family and happy family. I couldn't ask for more. Pero ang wana ko damha nga kalit lang nga mausab ang tanan. Kalit lang nga nawa ang kasadya sa mong balay. Di na magpundo sa mua ang duha nako ka maguwang nga lalaki. Tuwa na sila pirmi magkatubang sila mga uyab ug barkada. Wa na ang mga corny jokes ni Papa. Wa na ang mga malipayong katawan ni Mama. Wa na'y kinabuhi ang sud sa among panimalay ug wa na tanan, Papa Joe. Para masabtan sa mga viewers ang istorya, sugdan nako diyang wa na mukuyog si Mama sa Cebu kundi doon na akong project si Papa dito. Busy na kayo si Papa sa iyang negosyo ug tagsa na lang makauli sa Davao. Gisabot ra masab namo kay syempre mao'y pangita. Diha siya ka kwarta nga iya pod nga gi-provide namo. Dili pa nako malimtan dihang ika-8th birthday nako. Di ko happy bisan pa sa kabongga sa akong children's party. Bisan pa sa kadagang regalo nga ako nadawat, wa ako makontento. Kay doon ako'y gipangita, doon ako'y gipaabot. Nisaka ko sa second floor sa mong balay ug naglingkod duol sa bintana. Nagtanaw sa dan, nagatang kung doon na ba'y sakyanan nga moabot. Taon-taon nakabantay ko nga naay ni ako sa akong likod. Nagpaabot ka ni Papa nimo no? Matod pa ni Mama nako. O ma, moabot pa kahato siya nga gabi naman hapit. Ni promise man si Papa nimo nga moabot siya pero ug di gani makasabot ra masad ta. Kay busy man kayo imong amahan. Para sa inyong future man pud ni ang iyang gibuhat. Tubag pa ni Mama, Papa Joe. Nahuman ang akong birthday nga wag yun mabut ang akong gipaabot. Hinuon nanawag man siya nako sa phone. Niingon nga magpada siya og birthday gift nako. Ni promise si Papa nako nga muli siya sa Christmas. Gisugdan na dayon nako gihap ang mga adlaw para mopasko na, Papa Joe. Ug tuod man pagka December 24, 10 minutes before 12 midnight, wa ko mobiya sa bintana og nagsiyog tanaw sa daan kung dunabay sakyanan nga mopadong. Nagsige nagbuto-buto sa gawas pero wagid gihapon ang akong gipaabot hangtod nga gikuha ko ni Kuya para mangaon nami sa Noche Buena. Pagsugod na mugkaon, diyang niring ang phone ug si Papa ang nanawag. Gitag-satag sa minyag istorya ug diyang ako ng turno, giunhan dayon ako siya. Ingon ka mo uli ka, wa man lagi. Sorry LJ, wagid mada sa akong schedule oy. Ay kabala ka. Promise na ako nga mo dayon jud ko diha uli New Year. Disappointed ko niya to, Papa Joe, pero nalipay na sad ko nga nakadungog sa lain niyang promise. Nagsugod na sa kugihap sa mga adlaw. Okay lang, kay 7 days, maabot na gud siya. Hinaot pa unta nga, dili to another promises made to be broken. December 31 katudihang finally naabot siya. Malipayon kaming tanan. Kaming managigsuon nga excited kayo nga nag-abli sa mga regalo nga dani Papa. Pero doon ako matikdan nga kalahian ni Mama. Murag hilumon siya o di na kayo mulambing kang Papa. Pagkaugma, nagdungan mig simba, nangaon, nag-shopping and almost back to normal, Papa Joe.
Pero nag-uulsab og kalit diyang pagkasunod ugma, di balik na pud si Papa sa Cebu. Human niya to na matigdan nako nga magulanon na kayo si Mama. Usahay maabtan ako siya nga maghilak. Kung amo siya pangutan-on, mutubag siya nga okay lang. Pero di ko mutuo, klaro man kayo nga na siya gitaguan namo. Usa ka adlaw niya na nagpatawag og meeting nga mo ang among igsuon nga si Kuya Kevin. Ang among kamagwangan Papa Joe. Karon nga kompleto na ta, doon ako importanteng isulti ninyo. Intro pa ni Kuya din namo. Unsa man na Kuya? Nagdungan mig pangutanan niya. Party ni sa itong mga ginikanan. Nakaibaw ko nga nakabantay mo ni Mama. Di na siya sama sa unang abtik o kanuning happy. Maklaro na sad nga nihugo na sa diyan lawas o murag matiguang na gani. Which is lahi ra kayo sa miyaging tuig. Matod pa niya. Diyango-yango lang pod miyog ni uyon kang Kuya. Kunya ni padayon siya sa iyahang gustong isulti namo. Gusto lang ko ipahibaw ninyo nga aduna na ilang babae si Papa sa Cebu. Wa kabaw si Mama nga nakaibaw na ko sa tanan. Muna'y posibleng hinungdan sa pagka magulanon pirmi ni Mama karon. Na-shock mi managigsuon sa among nahibawan. Dili unta may gusto nga mutuo pero lately sa mga lihok ni Papa nga murag di naganahan muli sa mua. Posible nga doon na di ka matuuran nga basin doon na siya ilang babae dito. Bisan pa sa manibawaan kang Papa, wag mi kaako pagpangutana kang Mama about ani. Nahadlok mi nga nagkadugay kay nagkaniwang naman og tama ng lawas ni Mama. Mura naman siyang masakiton sa among pagtanaw. Pila ka adlaw ni labay sakto gid mi sa mong duda kang Mama nga masakiton gyud ay siya. Pero iya lang gitago. Naabtan siya sa akong mga maguwang nga wa nay panimuot sud sa kwarto. Gidala nila si Mama sa ospital og nagampo ming managigsuon nga unta tungod sa sobrang stress ug problema kang Papa ang hinungdan sa iyahang pag-collapse. Pero nigawas ang laboratory test ug nahibaw-an nga dunay stage 4 cancer of the blood si Mama. Kabisado kay nako ang mga Bible verses. Nilingkod ko ug ipiyong ko ang ako mga mata dungan sa pag-recite sa tanang mga Bible verses nga akong na-memorize. Nagampo ko sa Ginoo nga dili lang mawa si Mama namo. Nagampo ko nga tagaan og milagro sa Ginoo si Mama nga mamaayo pa sa iyang sakit. Paghibaw ni Papa nga masakiton si Mama, dali kini nga naabot sa ospital. Nidagan dayon ko paingon niya og nigakus. Klaro kayo nga nisanag ang naong ni Mama pagkakita niya kang Papa. Nalipay kaayo siya o kami managigsuon nalipay na lang sab mi bisan og kahibaw na mi sa binuhatan ni Papa. Gihatagan lang pila ka buwan nga tagal si Mama sa mga doktor. Siya na mismo ang ingon nga gusto na siyang stay sa balay sa mga remaining days niya para makauban mi iyang pamilya. Ug mo'y gisunod ni Papa, giuli niya si Mama sa mua ug siya mismo ang niatiman sa among inahan nga gikalipay kay namong tanan. Mga usa ka buwan na nilabay sukad niya to na matikdan namo nga medyo ni abtik na si Mama, labi na gyud og naa sa iyang kiliran pero si Papa. Laing do ka buwan pa nilabay og nakita lang gihapon namo nga padayon nga nakigabisog si Mama. She's still sick pero ni fight good siya Papa Joe. Tagsan lang kay siya moadtog Cebu si Papa. Pero sige siya communicate sa iyang mga tao. Nalipay kay ko sa kung nakita nga pagpangga ni Papa kang Mama. Iya kining giatiman. Mag-istorya sila sa garden unya magkinataw-anay. Unom ka buwan na nilabay padayon lang gihapon sa pagigbisog si Mama sa iyang sakit. Murag nirang-arang pagani siya. Diyang gipatambalan na mo siya sa homeopathy nga nabang alternative treatment Papa Joe. Paminaw ni Papa nga okay na siguro si Mama kay usa ka adlaw ni ana nanangit siya nga moadtog Cebu. Kay dunay dakong problema ang iyang negosyo nga matud pa niya di ma-handle sa iyang mga tao. Okay lang ba nimo Cindy? Pangutana pa niya nga to kang Mama. Of course nganong dili. Imo nang negosyo. Magunsa naman lang imo mga anak o mawagtangan tag panginabuhi. Tubag pa ni Mama nga ni smile pa nga to kang Papa. Tuod man nakalarga si Papa og dungan sa iyang pagkawa sa mambalay na usab pud ang panglawas ni Mama. Murag nawa ang iyang kalipay, di na gani halos mo smile na mo. Ang nakapait pa kay pirmi na lang siyang atakihon. She's in too much pain. Tawagan din ako si Papa para pahibawon pero mabalibad siya nga di makabiya sa iyang trabaho. Every time makakita ko ni Mama nga gisakitan kaayo mura ko gi-torture. Halos kada adlaw na siya nga atakihon og wa na epekto niya ang mga painkillers ug uban pa nga mga tambal.
9 months ang nilabay, sukad gihatagan og tagal si mama sa mga doktor, uwa na gyud siya makagwanta. Dili pa nako malimtan nga kadlawon gyud to, dihang nabugtuan siya siyang ginhawa. Samtang gisapnay ni Kuya Kevin. Gihaya na si mama diyang nabot si papa. Awkward na kay namo ang senaryo niya itong mga gayuna. Kaming iyang upat ka mga anak, di na ginahan mo tagad niya. Wa na mi mo amin niya. Wa mi mo duol ug wa mi mo tingog niya. Siya manunta ang bana o siya ta dapat nasa kiliran ni mama sa katapusan niya sa kalibutan. Pero wa siya, tua sa iyang negosyo o sa iyahang kabit. Human sa lubong ni mama na usab na ang tanan, hate na namo si papa. Kaming upat, di nami ganahan niya. Siya ang gibasol namo sa pagkamatay sa mga inahan. Nakabalik na siya sa Cebu o magsigtawag na ako, pero di ko mutubag sa iyahang mga tawag. Di na ko mo reply sa iyahang mga text. Maupod ang gibuhat sa kong mga maguwang. Gipafeel na mo kang papa ang kasuko na mo niya. Usa ka adlaw ni ana niuli siya sa mua og natul nga adlaw to nga Domingo. Giagda dayon mi niya iyang mga anak nga musayo para muilis para musimba. Nagtuo ko nga nituman sila si kuya niya kay nagilis man sila pero pagkahuman nag-iyay-iyahay lang og paglakaw sa ilahang mga uyab ug barkada. Ako ang nga kamanghuran lang ang nahabilin sa mua Papa Joe. O LJ, ikan mo lang nahabilin, kita na lang manimba. Matod pa niya na ako. Pero ako siyang gitubag nga, di ko masimba pa oy, di na ko mutuo Ginoo. Mutuo lang ko og balik niya kung magpakita siya nako. Tubag pa nako niya, dayon talikod og nisud ko sa kwarto og nang lock. Siya mismo nakibaw sa rason nga nung wa na mi mutagad niya. Hangtod nga, respeto, wala na sad. Mao na katong sinugdan pagka way klaro na sa mong life. Nagsige na kong shift o kurso. Unang enroll na ako, nikuha kong engineering. Pero usa ka sem lang. Next sem, nikuha na sa kong nursing. Then accountancy. Nawada na kong gana sa akong kinabuhi. 4 years na manuntaan nilabay pero wag yapon ko makamove on sa pagkamatay ni mama. Nawada na kong respeto kang papa. Ako mga maguwang, wa pirmi sa mua. Alone gid ko pirmi Papa Joe. Lahi na ang dagan sa mong pagpuyo. Though intact ming managigsuon. Pero lahi-lahi na ang mga barkada. Halos tagsa na lang mi magkita, mag-communicate mi pinagi sa cellphone kay niya itong panahon na di pa kayo uso ang internet. Kada Pasko ug New Year, lahi-lahi mi og nahimutangan. Anduhan ako ka mga maguwang, tuwa silang mga girlfriends. Si ate tuwa sad siya mga barkada ug ako ang nasa balay kay di man kay ko himarkada. Aloof ko ug mas palabihon pa nako nga maginusara kaysa magsosyalan. Diyan nakapasar si kuya sa licensure exam sa iyahang kursong engineering, naghimo siya iyahang business pero ginagmay lang kaya wa pa siya mga projects. Nakuno na siya nga mukapit kang papa. Kung makigpisya kang papa, matabangan siya sa iyahang mga pasikot-sikot sa construction world. O mao ang iyahang gibuhat. Dilibot ipasabot nga nakigpis na ko ni papa o sa iyahang new family. Gikalimtan na nako ang iyahang mga sala nato. Saon man, kinahanglan mo ko niya kay siya may maswito sa business. After all, he's still our father. Matod pa ni kuya. Mao nga na minor sa mi, iyahang mga manghod. Niadtog Cebu si kuya para magsugod sa project nga gihatag ni papa niya. Pila ka buwan ang labay murag ni humok na ang kasing-kasing kang papa. Di naman ko makadungog nga suko na kay siya. Labi na sa kabit ni papa. Siya pagani aningon nga pabakasyonon ko niya og Cebu. Why not? It's been 8 years since namatay ang atong inahan. Siguro time na para mag-heal. Tubag ko pa niya. Gistorya na po di ay ni kuya ang akong mga igsuon para padto og Cebu. Pero usa sa akong mga igsuon nang wagin ni kuyog. Kay di gyud siya kalimot sa gibuhat ni papa. Og di po siya makadawat sa bagong pamilya ni papa. Kami lang doon ni ate ang nilarga paingon sa Cebu. Pareho ming gikulbaan kung unsay feeling kung matubang na namo ang asawa-asawa ni papa. Pag-abot silang apartment, kitagbo mi ko sa kabatang lalaki nga cute kaayo. Puti ang panit ug puwa-puwa ug kulot ang buhok. Ug linginon ang mga mata nga liwat kaayo ni Kuya Kevin ang bata. Nidagan og kusog ang cute kay nga bata ug na-autobalance ug natumba sa yuta. Dali kay ko nga nakaduol sa bata ug gitabang nako siya ug akong gikugos. Nikuot ko sa kong bag ug chocolate niya akong gihatag niya. Nihilom sa paghilak ang bata, Papa Joe.
Nakalingi ko nila ni Papa nga nagtanaw nako nga gikugos ko pa ang bata. Lami kay siya pahiyom. Nalipay siya nga nakita nako. Nabantayan dayon nako ang tupad niyang babae nga morena ang beauty. Kung wa ko masayop, mao to si Tana, ang iyang gipuli sa akong inahan. Nidool si Papa nako gipailaila siyang pamilya diri namo ni ate. Mao din ni si Tana ang akong wife. Kanang bata imong gikugos si Mark na 4 years old lang na siya ug si Nicole 9 years old na. Matud pa niya diri nako. Nasyak gyud mi ni ate nga nakita kang Nicole nga nag-edad nag 9. Meaning to say, buhi pa si mama dihang gianak siya. Usa ka buhing ebidensya nga naginawa pa si mama giluiban na ni Papa. Ni-smile si Tana namo dayon ni Duko. Medyo nauwaw siya og naibaw namo nga buhi pa nga mong inahan diyang nagduwa slag kayo ni Papa. Butanon man pud siya, maunguwaan na lang ako siya pakitae og bati. Ipakita na ko niya nga di ko bastos o di mga bastos ang anak ni Papa sa first family. Lunchtime kato og another awkward moment na pud nga nagdungal mig pangaon tanan. Si Papa og iyang new family og kaming tulo nga managsuon gikan sa first family. Murag wa gyud ginahan nga mutingog namo Papa Joe. Gipakita ni Tana ang tanan niyang kaayo diri namo. Sa iyang pagkamadrasta, iyaming gisilbihan, halos di na gyud siya makatarong og kaon sa pagatiman niya namo. In short, buutan ang bag-o ni Papa. In fairness, lami pa siya muluto. Tinuod siguro ang ilang giingon nga the way to a man's heart is through his stomach. Mao hinungdan nga nainlove og taman si Papa niya. Pagkahuman na magpangaon, gihatod mi ni Nicole sa amuang kwarto. Salamat, matud ko pa niya. Ug ni smile ni ga, sweet kaayo namo og nitubang nga, thanks ate. Wa ko katingog dayon. Dili pa ko ready nga tawagon og ate. Long time ago, ako ang bunso. Ako ang baby. Pero karon, doon na ako'y manghod. Pagkaugma, gidala mi ni Papa og Tana sa mall para mamalit sa amuang mga gusto. Gisuroy minilag ka maayo sa nindot nga lugar sa Cebu. Nagsugod na sa mig ka-close akong mangod nga si Nicole o pinangga na ako nga bata nga si Mark. Medyo nigaan na sab ang akong gibati ni Tana. Diyan nakalugar si Papa ni Dol siya nako og nangayag pasalamat. Salamat LJ ha. Matod pa niya nako. Ha? Para asa man pa? Pangutan ako pa niya. Kini tanan. Sa pag-ari nimo og Cebu, sa pagilan nimo sa imong mga manghod o pagtahod nimo kang Tana. Matod pa ni Papa diri nako. Nga kahilakon pagani Papa Joe. Mura na sa kong kahilakon niya to. In fact, gusto na unta na ako siyang gakson. Sa tinod lang, gimingaw na kay ko niya. Dili na ako pwede papason ang akong unahuna. Sa iyang pagmahal niya to diyang gamay pa ko, Papa Joe. Ako ang iyang baby. Usa ka daddy's girl, Papa Joe. Pero karon, bisan sa pagakos niya, mura na ko og magpanagana. Gusto na ako siyang gakson, Papa Joe. Pero gipugngan lang ako. Lahi na ang panahon og di na ko bata. Di na ko iyahang baby. Maybe some other time na lang siguro. Nananghid ko nga mulakaw para pangitaon si ate pero ang tinuod gusto ko nga muhilak. Ug di ko ganahan nga makakita siya nako. Niuli ko sa Davao nga medyo gaan na ang akong pamati. Nagkabalik na nga among mayong buot ni Papa og nailaila ko ang iyang new family nga buutan raman po di ay. Nalipay na lang sab ko at least dunay nagpanggas og nagatiman sa akong amahan. Nabantayan man gud nako nga medyo stress kayo siya lately. Bisan og naan ako sa Davao, sige mig text sanay sa kumanghod nga si Nicole. Siya tigbalitaan nako sa nitabo sa Cebu. Usahay mo sumbong siya nako nga nag-away ko no iyang mamag Papa. Ingon sila dirite, na daw laing girl si Papa. Mao nang sige silag away ni Mama. Matud pa ni Nicole. Gusto ta nako siya nga advisean pero di man po ko eksperto ana. Kung tinuod nga dunay na sa ilaing nga babae si Papa, siguro ma-feel ni Tana ang na-feel ni Mama. Dito panahon nga giluiban sad siya ni Papa. Baos-baos lang ang panahon, Papa Joe. Ukon sa may ilahang status ni Tana, ilahan na to. Ang importante nga okay namin ni Papa. Nibalik namin ka-close ug mutawag na siya namo permi. Nalipay kay ko. Ug mao to'y sinugdanan nga hinahinay ko nga nibalik og tuo sa Ginoo. Pero kung kanus-an na ulian nga doon na sa ilaing niabot nga problema, nabalitaan na ako nga gikiha si Papa og estafa o guban pa nga mga kaso nga wa na ko'y detalye ug unsa pa. Basta nahibaw-an na lang nako nga problemado na kaayo ang iyang kumpanya. Wa na siya mga projects ug nagkautang-utang na.
Nabaligya ang iyang mga property sama sa mga sakinan ug uban pa nga mga construction equipments. Ang uban niya mga properties na embargo sa bangko. In short, bankrupt na si Papa. Nabalaka ko kay pila ka adlaw ug wala na motuwag si Papa nako. Usa ka adlaw niya na si Tana ang nanawag nako ug naghilak. LJ, gitaki sa kasing-kasing si Papa nimo. Tuwa siya sa ospital. Ug gipangita mo ya mga anak. Nang larga dayon mi si ate paingon sa Cebu pag-abot namo sa ospital na ICU si Papa o kritikal ang kahimtang. Wa ko kaako nga nagtan-aw niya og luoy kaayo siyang tan-awon. For the first time sud sa pila ka tuig na kong agnostic Papa Joe, nakaluhod ko sa sawg ug gitawag nako ang Ginoo. Kung tinuod ka man gamhanan, please ipakita nako ayo siya kuhaa. Wa na ko'y mama. Tigda ko musugot nga hasta pa kung Papa kuhaon sab nimo. Matod ko pa nga naghilak. Pero wagi ko niya dungga. Wa paminawa sa Ginoo nga akong ipangayo niya. Namatay si Papa. Kung kanusa nga nagkauli na unta ang among mayong buot. Sobra kasakit, mawad-an o ginikanan. First si Mama, kunya karon si Papa na sam. Nabaghuan ming tanan sa paggawa ni Papa. Wa siya gibili namo gawas sa balay nga among gipuy-an. Wa na ang financer namo. Wa na may kwarta. Iyahay na may paningkamot Papa Joe. Mas luoy si Tana. Kay gagmay pa sila si Mark ug Nicole. Murag yun og nawagtangan og mga kamot ug tiil. Unsaon man, very dependent man kaayo sila sa akong amahan in terms of financial matters. Tungod sa pagsige na og shift og kurso, wa ko'y nahuman nga degree. Pero nakatapos ko 2 years nga culinary arts. Mao nga nang-apply ko og chef sa ka restaurant pero imbis nga magluto ko, pahugaso naman noon ko plato. Pero wa ko kagwanta kay lagi. Wa ko na ana nagdako ko nga nami katabang. I'm sorry Papa Joe, basig artihan mo nako. Labi na sa imuhang mga listener karon sa YouTube. Pero saon man nga mao man ang ako nadak-an. Ang kaharuhay sa kinabuhi nagtuog gyapon kog dato ko. Pero ang tinuod wa na may kwarta. Kung ako lang siguro kaya na akong buhion. Kaya kong buhion sa akong mga maguwang pero ang akong ginahuna mao sila si Nicole ug Mark nga nagkalisod-lisod na sa Cebu. Daghan pa kong nasudlan nga mga trabaho nga tag half day lang. Di ko mobalik kay di ko kagwanta. Mahay na lang kay nauso na ang call center o BPO. Nang apply ko ug nadawat ko sa BPO isip customer service representative. And finally, nakauyon ako sa akong trabaho. Unya, dako pa gyud og sweldo. Napay benefits. Di ang ipa-fill up ko sa HR sa akong beneficiaries na kapalingo-lingo ko sa akong gisuwat. Mother deceased. Father deceased. Wa ko'y nasuwat sa beneficiary. Gusto ta na ko nga ibutang sila si Mark ug Nicole pero di man pwede. Wa nakasal si Papa ug si Tana. Oras na kaha nga magkapamilya nako. Kinsa man pud nga lalaki. Pangutana pa nako sa akong kaugalingon. 27 years old nako og no boyfriend since birth. Na-focus man gud ang ako ang atensyon sa akong family drama. Wa na ko'y oras nga mulingi og lalaki. Doon yung mga lalaki nga nanguyab na ako pero ang tanan, wa mumit sa akong standard. O di ba kaha, taas na sa kayo ko og standard sa lalaki nga akong gipangita. Gamay nga, dili na ko magustuhan nila, ma-turn off dayon ko. Kadlawon ka to, akong duty 5 a.m. to 12 noon, paglingkod na ako sa akong cubicle sa office, murag mapawong pa ang akong mga mata sa kaduka. Wa mo tingog ang akong giset nga alarm. Hapit gyud ko malate. Wa na ko makainom og kape nga purtig yung duka agad Papa Joe. Gilugod na ko mga mata ug abi na kog nagsalimuang lang sa akong nakita ibabaw sa akong lamesa. Tapat sa computer, doon na pa'y gamay nga note. To Lara Jane, coffee and muffins in the cold morning. Take care from your secret admirer. Gilingi-lingi ko ang mga tao sa ilahang cubicle kung doon na ba'y kadudahan pero so far wa ko'y nakita. Silang tanan puro busy sa ilang trabaho. Pagkasunod buntag, usa na sad ka long stemmed red rose o chocolate bar ang ako naabtan sa akong lamesa. Pag-duty na ako Papa Joe o nakasuwat gihapon nga gikan sa kuang secret admirer. Nagsugod ako ka conscious sa akong mga lihok. Chances nga ang maong lalaki nag-obserbar lang nako sa akong matag lihok. Sa laing bahin, gibati na sa kong kakilig. Labi na gyud nga kada buntag dili na kini mawad-an og mga surprise gift nako. Bisan unsa na lang ang ihatag. Nganong di man gyud siya magpailan nako?
Basta nagbati siguro ni siya naong mong di siya confident nga magpakita. Naanad niya hinong ko nga kada buntag nga pirming makilig sa gibuhat sa akong secret admirer. Sunod buntag sa akong duty gituyo na ako nga musayo o adto sa trabuan pero wa ko magpakita. Nitago lang ko. Enough nga makita na ko kung kinsay mo duol sa akong cubicle. Magtuod man, pila ka minutos ang nilabay doon ako nakitang lalaki nga ni duol o doon na kinidam box o gibutang sa akong table. At first, dili pa na ako maklaro ang naong sa lalaki pero niyanghag kini og dito ako nakita ng iyang naong. Si Alfonso, usa ka team leader sa ilahang department o sa laing department. Wa kayo ko mag-expect Papa Joe sa lalaki nga ako nakitaan. Dili magud na ako type. Di siya gwapo pero smart lang. Smart siya tanawon. Wa na hinong ko na imutang samtang nagtrabaho ko. Nanguna-una ko sa akong buhaton. Ako na lang kaha mo duol niya kay di man siya ka-personal nako. Usa kay gayon niya to nagkakit-an ako siya nga naginusara nga naglingkod sa cafeteria. Wa na ko kapugong ug ako siyang giduol. Pagkita niya nako mursig na kulbaan. Thanks sa mga surprises ha. Dito pa na konsulti niya. Nisamot ni karatol nga murag ng luspad. You mean nakaibaw ka nga ako? Pangutana pa niya. Igo lang ko nga niyang uyango sa iyang pangutana. Nismile si Alfonso dalang kauwaw nga nasakpan ako siya. Cute man di siya padulan. Dito nag-start ang among closeness o nag-date na may usahay. Daghan ako nahibawaan niya, labi na sa iyang mga talents sama sa nindot siya mo gitar o nindot po siya og tingog. One day, nadiskubriyan na lang nako nga doon na may spark sa usag-usa. Wa madugay nang uyab na gyud siya. Ug nagkauyab na gyud ni Alfonso. Wa ko magmahay sa akong pagsugot niya kay buutan man kay siya. Loving, caring ug labaw sa tanan dunay sense of humor. Usa lang gyud ang diferensya namo. Siya usa ka deboto nga Katoliko samtang ako usa ka agnostic. Pero girespeto man niya ang ako ang mga desisyon sa kinabuhi. Mao nga di mi mag-away Papa Joe. After 5 months nagkauyab, nagpakasalmi ni Alfonso ug nagkaanak og duha. Kada Domingo musimba siya sa ilang church, kuyog among duha ka anak. Pero ako gyud, di mo kuyog niya. Ako magud siyang gipasabot sa hinungdan ug nakibaw siya sa akong kaagi. Bisag yun sa kunya og explain, tambag ug pasabot dire. Wa gyud ko madaniya Papa Joe. Niya to mga higayuna, minyo na tanan ako mga maguwang. Si Tana, akong gitagaan og puhunan para sa negosyo nga kananan. Since maayos siya nga muluto, okay ra pod ang akong mga mangod nga sila si Mark ug Nicole. Kung buto naon, okay noon tanan gawas lang sa akong pagtuo sa Ginoo. Ambot ba nga hangtod karon? Hangtod niya itong mga panahon na wa lang gihapon ko makamove on sa pagkamatay sa akong mga ginikanan. Doon ay mga gabi nga magdamgo ko nila ni Mommy ug Daddy. Makamata ko nga maghilak Papa Joe. LJ, okay ra ka? Di tubig o. Imna ni. Matod pa ni Alfonso nako. Ambot ngano kaha nga di pa manggihapon ko makadawat sa pagkawas kong mga ginikanan. How I wish ila na lang kong kuhaon para magkita na may pagbalik. Nako pa nga nagbako Papa Joe. Ayaw sa pagsultian na LJ oy. Unsa man di ay ko, kami mong mga anak, di day may importante nimo. Wa day may bili nimo kay imo mang wish nga kuhaon kasi imong mga ginikanan. May kasuko na gani nga tingog kang Alfonso niadto. I'm sorry, of course I love you. Ug labaw na sa akong mga anak. Tubag ko pa niya ang nibalik naghigda. Katog na pagbalik LJ, kay sayo pa ta mo biyahe ugma. Matod pa sa kumbana. Pagkaugma, sayo may nga nangandam para sa mong biyahe. Kauban na mo ang mga anak nga si Katie, 6 years old, ug si Lance nga 4 years old. Barko among gisakyan nga dili lang ako isulti ang pangan. Ang lugar nga among destinasyon para way komplikasyon, agi og respeto sa hingtungdan. Nagpakahilom lang gihapon si Alfonso. Klaro ba nga doon naghihapon yung gap na mong duha sa akong nasulti niya niyaging gabi. Tagsarani nga manluod na ako pero murag niya itong higayuna ang pinakagrabe. Sa akong nahuna nga paulian ako siya kung maabot na mi sa mong destinasyon. Pero wala na ako ni mabuhat tungod sa dakong trahedya nga among nasugatan. Taliwa sa among biyahe. Mga alas 2 sa kadlawon dihang natugaw ming tanan sa usa ka dakong buto. Human niya ito nabantayan na mo ang paghunong sa makina sa barko. Wa kini mo andar.
Sud sa among cabin, nagtinutukay kami ni Alfonso. Gikuyawan na kayo ko sa posibleng mahitabo. Hugot na kong gigunitan sa iyahang mga kamot si Katie, samtang dali nga gikugos ni Alfonso si Lance. Nagpanawag sa Ginoo sa Alfonso ug wa siya hunong sa pagampo. Nagkagubot ang mga pasahero ug doon na naginlugay og life jacket. Nakailog si Alfonso og duha ka life jacket nga mao kini iyahang gidali-dali pagtaod sa duha namo ka mga anak. Nagpanik na tanang pasahero. Doon ay mga inahan nga nagkugos pa og bata nga naghilak sa kahadlok. Mga tiguang nga way puas sa pagpangadji samtang nagunit og rosaryuhan. Samtang nagaguliyang ang mga pasahero usa ka tripulante sa barko nga nagsulob og overall nga medyo mistisoon ug taliw-tiw kaayo ang ilong ani duol namo. Dunay agianan diri, dali sunod mo nako. Matod pa niya. Ug gitudlo niya siya mga kamot sa direksyon ang maong pultahan. Wa na mi daghang pangutana pa og nituman mi sa iyang gitudlo. Nisunod mi niya samtang nagsatag sa mikugos ni Alfonso sa among mga anak. Dagan kong wahi sabtin niya itong igayuna. Labi na diyang sa tanto namong dagan palayo sa mga nagkaguliyang nga mga tao, nabantayan na lang nako diha na mi sa katanil. Padayon mi sa mga pagdagan nga wiling-ilingi ug sa unahan doon ako'y nakita nga hayag kaayo. Padayon lang gyapon mi sa pagdagan hangtod nga nakaabot mi sa tumoy ug dito nakakita mi og usa ka lifeboat nga giman og mga tripulante sa barko. Unya ilaming gipasakay. Diyan nakasakay na mi naglingi-lingi mi sa tao nga nagsulob og overall katong nitabang namo pero wa na nako siya makita. Salamat sa distress call kay niabot ang mga rescue. Successful lang nabalhin ang mga pasahero ug sa akong nasayran dunay mga injured pero wa ray namatay. Gibutang miso sa kalugar ug una na akong nakita mao ang mga tabang nga niabot, mga emergency medics ug kapulisan. Gitanaw na ako kung mga anak ug nakahilakos kalipay nga naluwas mi. Unsaon naman lang kaha ug nadayon pa pagkalunod ang barko ug kung wa pa mi tabangi sa tao. Nagunaw na ako kung kisa ka katong lalaki nga nitabang namo. Nganong lahi man siya naong sa tanang mga tripulante sa barko. Kisa ka itong nitabang na itong lalaki no? Katong nagtudlo na to sa gianan, pangutana ko pa ni Alfonso. Nitanaw siya na ako nga murag naglibog. Sibot ni mong pasabot LJ nga wa man ko nahinumduman sa mong giingon. Tubag pa niya. Nakalimot ni katok tong lalaki nga nagsuot og overall unya. Taas og ilong nga may pagka-blue og kolor ang mata. Matod ko pa. Nisamot og kakunot ang angtang ni Alfonso. Labi na dihang gisulti pa gyud nako niya nga nakaagi pamiga usa ka tunnel nga hayag kaayo sa tumoy. Tunnel? Asa ka magitag tunnel sa barko eh? Pangutana pa ni Alfonso nako. Nagtawag dayon og medic si Alfonso ug iya akong gipa-check up ug nabalaka basin og na-trauma ko kay bisag unsa na lay akong gipanulti. Pero dili imagination ang akong gisulti niya. Tinuod gyud klaro kaayo sa akong nahuna ug di pwede ko nga masayop. Nagpangutana pug ko sa mga trabahante sa barko sa akong gidescribe ang itsura sa maong tawo nga nitabang nako. Tason? Blue ug mata niya taliw-tiw og ilong wa mami ana kauban diri ma'am. Tubag pa sa akong gipangutana. Taw-taw ni duol si Alfonso nako. Nakalitan ko siyang gibuhat nga hugot kayo nga gikupta ng ako mga kamot. LJ, dili ka ang imong nakita mawang usa ka anghel para muluwas nato. Hunghong pa ni Alfonso nako. Pila ka minutos na kong gipamalandungan ang isulti sa kumbana. Diyang na-experience nako ang daghang problema sukad niya tong bata pa ko. Nawadan ako pagtuo sa Ginoo. I remember giingnan nako si Papa sa una nga di na ko musimba. Di na ko mutuo Ginoo. Mubalik og tuo sa Ginoo kung magpakita siya nako. Di kaha nga gipadad-an ko niyang anghel sa langit para maluwas sa akong pagkatao nga hapit na malunod tungod sa ako ang way pagtuo sa Ginoo. O di ka siya gyud mismo ang Ginoo nga nagpakita nako. Sa una bitaw ang Ginoo magpakita man nila ni Noah, Abraham ug uban pa nga mga propeta. Nowadays, it's very hard to believe sa mga gisulti nako ninyo. Moingon dayon ta nga imposible. Sa kadaghang tao nga luwason diri sa kalibutan, diri na lang gyud siya nako magpakita. Well, depende na sa itong pag-interpret o sa inyong pag-interpret sad. Sa inyong pagtuo niya, maybe nagpakita na siya ninyo pero walang ganyan nabantay. Kaya usahay, mas mukagat patag fake news kaysa mga words of God. Tungod niya itong itabua, nausab ako panglantaw sa kong pagtuo sa Ginoo. Sa sinugdanan, murag mauwaw ko nga musud sa simbahan. Murag ako anak ba nga gikan nun layas balay ba o niya mo balik. Niya mauwaw na, na maatubang siya mga ginikanan.
Pero si Alfonso very supportive kayo nako. Matod pa niya nga, LJ, ang Ginoo very forgiving. Gipadala niya si Jesus sa kalibutan dili para sa mga maayo kundi para sa mga makasasa. Yes, I know it's all about salvation. According pa sa Acts verse 16:30, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Nagkakasalamat Papa Diyos sa pagbasa nimo sa akong istorya o ginaot paunta nga nakahatag ko gamay nga enlightenment sa uban nato mga tigpaminawan nga di pa uwahi ang tanan nga mobalik niya. Labi na gyud karon nga gubot kay kalibutan tungod sa virus, gera, baha o guban pa nga katalagman. Wa tay laing kadangpan ang Ginoo ra gyud.